Ano po ang miracle sa inyo? Yung nakakitang bulag, nakalakad ang pilay, nabuhay ang patay, yung mga hindi mo iisipin na pwedeng mangyari at nangyari, yung po ba ang himala sa atin o sa inyo? Yung mga supernatural? Tama naman po ito. Nang isang himala kung mangyari, mga kapatid, masasabi natin that is a miracle. Pero pwede po bang mangyari ang isang himala? Basta lang po, naghimala po ang Diyos. At yan po ang pag-uusapan po natin ngayon pong umaga sa mensaheng pinamagatan ko pong The God of Miracles. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, we come before you today with humble hearts, thanking you for the gift of life and for allowing us to gather together in your presence. We acknowledge that you are our Creator, our Sustainer, and our Savior. Lord, as we begin this time, we invite your Holy Spirit to be with us. Open our hearts and our mind so that we may understand your words and receive the message you have prepared for us today. Remove any distractions, worries, or burden that may hinder us from hearing your voice. Lord, bless everyone who is present here, strengthen our faith, encourage our hearts, and guide us to walk in your truth. May everything we do today bring honor and glory to your name. All these things we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Gusto po ba natin talaga na makaranas ng himala mula po sa Diyos? Kaya hindi po ito basta lang po nangyayari. May mga kailangan po tayong gawin at sundin kung gusto po natin na makaranas ng miracle. Ang teksto po natin ay nasa 2 King chapter 4. This is a familiar story po sa bawat isa na sa atin. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo ng asawa ko'y namuhay na may takot kay Yahweh hanggang sa namatay. Now, anong klaseng lingkod ito ng Diyos? Namuhay na may takot sa Diyos hanggang sa namatay. So, hindi po nagbago po yon. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Now, ano po ang kondisyon ng pamilyang ito matapos mamatay po yung lingkod ng Diyos? Gusto ko pong maging malinaw po ito sa atin. Hindi ho dahil naglingkod po tayo sa Diyos, guaranteed na magiging magaan ang buhay po natin. Amen. Magiging maayos lagi ang kalagayan natin. Not for now. At may pagkakataon pong tulad po nito, isang propeta, isang lingkod ng Diyos, may takot sa Diyos, pero ano po ang kalagayan ng kanyang pamilya? Kapos, walang-wala, at baon sa pagkakautang. Being godly does not exempt us from hardship, but it gives us access to God's intervention. That's the only thing na pwede pong kumilos ang atin pong Panginoon sa panahon na hindi na po natin kaya sa sarili ho nating kaparaanan. Nabibigyan po natin ang pagkakataon ng Diyos na kumilos po in our behalf. Dahil nga po, doon po sa atin pong sitwasyon. So tuloy po natin ang basa. Verse 2. Anong may tutulong ko sa iyo? Sabi po nung lingkod po ng Diyos na ito. Tanong ni Eliseo, ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po. Maliban sa isang boteng langis, sagot po niya. Mga kapatid, gusto po ba natin ng miracle? Gusto po ba natin ng miracle? The number one
simulan mo kung anong mayroon ka. Simulan mo kung ano ang mayroon ka. Doon ka magsimula. Huwag ka munang maghanap ng iba. Kasi po kung yung kaunti at maliit na mayroon ka, hindi mo alam at kayang i-manage, lalong hindi mo kakayaning i-manage yung mas malaki at marami. Amen po ba? Kaya po ito ang itinanong ni Eliseo sa kanya. Anong meron ka? Yung babae po ay nakapokus sa wala, pero ang Diyos ay nakapokus kung ano ang meron siya. Are you with me? Doon tayo muna sa anumang meron po tayo. Kung ang meron po tayo ay pananampalataya, then doon po tayo magsimula. Kung ano po ang meron tayo na nakikita natin na pwede po nating simulan, naroon po yung paghingi rin po natin ng gabay sa atin pong Panginoon, we can start from there. Amen po ba? Anything na meron po tayo, doon muna tayo mag-umpisa. Huwag muna po tayong pumunta sa iba. Amen? Tuloy natin ang basa. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggang meron kang mahiram. Sabi po rito, puntahan mo ang iyong mga... So meron pong instruction sa nanay kung ano po ang dapat niyang gawin. Dito po ngayon masusukat kung maayos ang pakikitungo niya sa kanyang mga kapitbahay. Kasi po may pagkakataon pala na ang makakatulong sa pangangailangan mo ay yung kapitbahay mo. Amen po ba? Paano kung hindi maayos ang relasyon mo sa kapitbahay mo? Either way, tayo o sila. So kaya po kailangan po rito yung humility. Amen. Kailangan dito kababaan ng loob. Hindi niyo ba napapansin, bibihira na maisama natin o maimbitahan po natin yung kapitbahay natin? Ano dahilan? Kasi minsan sila yung kaaway natin. Amen. Sila yung kasiraan po natin. Dahil tayo o sila yung gumagawa ng hindi maganda sa isa't isa. At minsan, mga kapatid, hindi nga natin parehong alam kung bakit. Ngayon, kung ganito daw po ang sitwasyon ng bawat isa, ang babasagin po natin dito ay yung atin pong mga pride. Dahil ang pride, mga kapatid, ay isa sa nagiging hadlang para po maghimala ang Diyos sa atin pong buhay. Amen. Hindi ka makakahiram kung hindi ka magpapakum. Baba. Amen. At yun ay humility. Hindi ka makakahiram kung meron ka ring pride. Tama po ba? Pero ano po instruction sa kanya? Puntahan mo mga kapitbahay mo at manghiram ka ng lalagyan o containers. So ito po isang hadlang na hindi mo alam kung bakit ka hihiram. Kasi po tingnan nyo, bigla na lang po siyang inutusan po nung pong lingkod ng Diyos na si Eliseo, pumunta ka sa kapitbahay mo, manghiram ka ng lalagyan. Na hindi na mo po in-explain dito kung ano po yung mangyayari. Hindi mo ba? Napakahirap mga kapatid na sumunod na hindi mo alam kung ano po ang maghaganap. At ito po mga kapatid, ano tawag doon? Kaya isa rin po sa pwede na mangyari yung pong miracle ng Panginoon ay nasa atin din pong pagsunod. Kahit hindi po natin naunawaan yung mga bagay na inuutos po sa atin. Amen. So dito ngayon papasok yung pananampalataya. At kung gusto nga po natin ng miracles kahit hindi natin naintindihan again, sumunod ka lang sa sinasabi at inuutos po sa iyo, sumunod ka lang po sa instruction ng Diyos. Bakit may instruction? Para malinaw natin pong magawa at masunod kung ano man yung kanyang
sinasabi. Hindi po tayo dapat lumihis po doon. Amen. Ano pa po ang instruction? Bukod po doon sa manghiram na pumunta sa kapitbahay. Verse 4. Pagkatapos, magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Magkulong kayong mag-ina. Isara nyo ang pinto. Why? Why? Ba't may mga ganun pa? May mga himala ang Diyos na ginagawa ng lihim bago po niya ito ipakita sa labas. At ang himalang ito hindi para po sa kapitbahay. Kung hindi po ito para sa mag-iina. Amen. Kayos po kasi kung malaman ng kapitbahay na nagkakaroon po ng bumabaha ng langis sa kanila. Bakit po? Kasi pag nalaman ng kapitbahay na meron pong ganong nangyayari, yung lalagyan na pinahiram ko, babawiin ko. Oy, lalagyan ko yan, lagyan mo na, taki na yan. So magkakaroon ng kaguluhan. Amen. Hindi po ganun po kumikilos ang ating pong Panginoon sapagkat ang pagkilos at galaw ng Panginoon in order. Tama po ba? Lagi po yung nasa ayos, mga kapatid. Hindi basta lang gumagalaw ang Panginoon na una walang instruction. Kung ito po ay babalikan natin, tinan niyo ito. Natatandaan niyo yung pong pinakain ng Panginoon, yung pong 5,000? Di ba? Ganun din po ito eh. Nag-start po ito saan? Doon sa 2 isda at 5 tinapay. Anong meron tayo? 2 isda at 5 tinapay. O ano sabi ng Panginoon? Ano yung instruction? Bago po siya nag-perform ng miracle. Sabi niya, paupuin mo ang mga tao. O tapos, pag pinaupo, ilan? May tig 50, may tig 100, di ba? So ano ibig sabihin ng mga ganon? Inilalagay ng Panginoon sa ayos bago po siya gumawa ng himala kasi magkakagulo eh. Tama po ba? Kaya kung gusto po natin ng miracle, sabi mo sa katabi mo, iayos mo sarili mo. Iayos mo muna sarili mo. Amen. Kailangan po nasa ayos po tayo in order. Naghimala na po ba ang Panginoon? That time, hindi pa rin eh. Amen? It takes time. Bago po ang Panginoon talagang gumawa po ng miracle. At ano po ang ginawa ng Lord? Di ba? Binrake po niya yung tinapay. At ano po pagkatapos? Nagpasalamat. Kapatid, nagpasalamat. Amen? Ano yung pinagpasalamat ni Lord? Kapatid, ano yung pinagpasalamat ni Lord? Ha? Yung tinapay at saka yung isda? Kapatid, given po yun. Alam niyo, pinagpasalamat dito ng Panginoon? Yung pong hindi enough. Sapagkat alam ng Panginoong Jesus na hindi sasapat yung 5 tinapay at saka 2 isda sa 5,000, hindi pa minention dun yung mga babae, 5,000 lalaki, dagdagan mo ng tig-isang asawa. Ilan na? 10,000, lagyan mo ng tig-isang anak. Ilan na? Aba, hindi naman binanggit kung isang anak lang. Di ba? O doon na lang natin po kinumpute. So kung 5,000 lalaki, 5,000 asawa, 5,000 anak, ilan lahat? So hindi sasapat. Amen? Pero po ang ginawa ng Panginoon, He took that bread, tapos itinaas na gano'n, nagpasalamat. Nagpasalamat sa saan? Doon po sa hindi enough. Ano tinuturo sa atin ng Diyos? Matuto tayong magpasalamat sa bagay na meron tayo kahit hindi pa enough. Amen. At yung hindi enough na yon, naging enough. More than enough. Bakit naging more than enough? Kasi marunong kang magpasalamat. Kasi minsan nga kapatid, dahil meron lang konti, hindi mo ma-appreciate. Ang hinahanap mo, yung nasa kamay ng iba, buti pa sila, ang dami.
Sa atin, kaunti. Huwag mong hanapin yung nasa kanila. Ang tingnan mo kung ano ang nasa iyo. Amen. At kung anong meron ka, matuto mong ipagpasalamat sa Panginoon kahit nakikita mo na kulang pa. At kapag nakita ng Diyos na marunong kang magpasalamat, yung hindi enough sa iyo, gagawing sapat ng atin pong Diyos. So magkulong kayong mag-ina, isara niyong pinto. Why? May mga himala, again, na kailangan gawin ng lihim. Okay? Kailangan nasa order. Minsan, kailangan mong isarang pinto sa mga distraction, sa mga negatibong isip, sa mga walang paniniwala. Sa loob ng nakasarang pinto, may puring na nangyayari dahil merong naniwala at merong nagtiwala at merong nanampalataya. Amen. Kung gusto po natin really ng himala, bilis lang ako. Mahalagang pagkakaisa at pagtutulungan. Verse 5, umuwi nga ang babae. Pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ang langis, ang lalagyan, mga lalagyan, habang ang mga ito'y dinala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi lamang po yung ina ang gumawa. Kasama po niya ang kanyang mga anak. Kung ang isang pamilya ay nagkakaisa pala at nagkakatulungan, sa anumang pong gagawin po nila, sure po ako na pwedeng maghimala ang Diyos sa buhay nila. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Minsan pala, ang isang breakthrough ng isang pamilya ay nasa pagtutulungan at pagkakaisa. Hindi po sila naglalaban-laban. Hindi po sila nagkokontrahan. Hindi po sila nagmamataasan o nagmamagalingan kung hindi po nagkakaisa. Paano na itayo yung Tower of Babel? Dahil nagkaisa silang lahat. Amen? Ano sabi ng Panginoon after that? Wala palang hindi mapangyayari kapag ka nagkaisa. O ano ginawa ng Lord? Sinira po niya yun eh. Dahil po, hindi ho dahil masama ang magkaisa, kundi pwede ho pala kasing magkaisa ang tao sa maling motibo na intensyon na gusto nilang gawin. Amen? Kaya ho yun, dinismantle yun ng ating Panginoon. Sinira niya yung mga lengguwahe na yun, pinagwatak niya para po hindi po sila magkaisa. And that is ang mga kapatid, walang magagawa. Mas marami tayo magagawa kung tayo nagtutulungan at kung tayo ay nagkakaisa. So alin yung miracle doon? When we are united. Tama po? At ito po ang mahirap mangyari. Ano prayer ni Lord? Make them one as we, di ba, are one. Gawin mo silang isa tulad nating iisa. Ba't ganun ang prayer ng Panginoon? Kasi alam ng Panginoon na kahit kailan mapakahirap na tayo po ay magkaisa. May kanya-kanya tayong gusto. Meron tayong kanya-kanyang ugali. Natatanda, ewan ko kung sa inyo ko naikwento yun sa second service. Yung pong security guard ng Bental. Narinig niyo, di ba? Nagtanong po yung napakarami po yung mga baliw na nasa mental Daan po yun Tapos isa lang po yung nagbabantay. Nagtanong po doon sa nagbabantay. Matagal ka na ba ikaw nagbabantay dito? Yes po. Paano kung magkaisa yung mga baliw na yan at pagtulong-tulungan ka? May magagawa ka ba? Batuta lang hawak mo. Alam mo, sumagot yung gwardya. Sa tagal ko na po nagbabantay dito, kahit minsan, hindi ko nagkaisa baliw. Ano ibig ko sabihin? Kung tayo rin po pala hindi nagkakaisa, tulad din tayo ng Amen? Hindi magkakaisa talaga dahil meron silang diferensya sa isip. Pero kung matino ang isip natin, walang dahilan para hindi po tayo ma-unite. At nandyan po kasi yung power Yung tayo po ay nagkakaisa, napakalaki ng pwede nating ma-accomplish.
sa anumang gusto po nating gawin. Lalo na't may kaugnayan po sa ating Panginoon kung tayo po ay nagkakaisa. Sabihin mo sa katabi mo, makiisa ka. Huwag kang kumokontra. Amen? Mas madali eh. Kapag bumubuhat tayo ng kubo nung araw, di ba, kapatid? Bakit ang daling buhatin ng kubo? Ha? Ang tawag doon ay bayanihan eh, di ba? Lahat po sila. Pagka sila'y nagkaisa at bumuhat po ganun, ang dali nilang naiaangat yung kubo. Amen? At kapag naman may nakaramdam naman na napakagaan ng kubo, may mga nakabiti naman. Amen? Hindi pala bumubuhat, kundi bumibitin. Kaya bumibigat. Ano ibig ko sabihin? May mga tao na sa halip magpagaan, papabigat. Yung pwede na nating gawin. Nagkaisa na tayo. Eto na, sisimulan mo na. May kokontra pa. Pinag-pray mo naman. Di ba? May sasalungat pa. O kaya ano nangyayari? Maraming hindi po natutuloy dahil po wala ho roon ang pagkakaisa. Napakaligaya at kahanga-hanga sa aking pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Psalm 133 verse 1. Amen? Mas madali nating magagawa eh. Mas madali natin pong maiaangat eh. Basta po tayong lahat ay nagkakaisa. Kung gusto po natin ng miracle sa buhay po natin. Okay? So umuwi. Tapos sabi niya ron, nagpulong sila mag-iina, isang pinunuan langis, mga lalagyan, habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. So nandun po yung pagtutulungan, nandun yung pagkakaisa. Ituloy natin basa. Hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Ano sagot ng mga anak? Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. O kapatid, basa. Tumigil po yung tulo ng langis, hindi ho dahil naubusan ng Diyos. Tumigil po yung pong pagtulo ng langis kasi wala na pong lalagyan. Anong aral nito sa atin? Our capacity determines our supply. God's provision often matches the level of our faith. The space we prepare, the obedience we show. Iyan ang tinitingnan din ng Diyos mula po sa atin kung gaano po natin siya pinananam palatayanan. Kung ang pananampalataya po ng babae ay ayon lamang po sa sukat ng container na hiniram niya, halimbawa po, kung 5 lang yung container na hiniram, sapagkat hindi naman po niya alam kung anong mangyayari. Tama po? At nung ibinuhos niya, ay tulo pa ng tulo. At napuno na yung 5. Pwede pa pala kung may lalagyan. Ang laki ng panghihinayang. Bakit? Kasi nilimitahan niya yung pwedeng gawin ng Diyos. Amen po? At yan po ang nakapanghihinayang sa atin. Okay? Nalimit po natin yung kapasidad ng Diyos na pwede po niyang gawin. Kaya minsan tayo daw po ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapaghimala ang Diyos. Tingnan po ninyo. Sumunod nga yung babae, pero ilan kaya yung kanyang hiniram? Walang binanggit eh. Amen? Pero mga kapatid, paano kung natamad na siya? 2 kapitbahay lang, kaya pala ang bilis na puno, 2 container lang hiniram. Tama po? So kung ilan lang yung container na nahiram niya, at nung makita niya na napupuno, nako, nandun po yung pagsisisi. Kung alam ko lang eka na hindi titigil yung buhos nung langis, sana hiniram ko ng lahat yung pwede kong hiramin na lalagyan. Kaso hindi nga po niya alam. Kaya tayo mismo ang nagpapasya kung hanggang saan natin gustong kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Tulad po ngayon, hindi natin alam. Ito na pala yung time na may gagawing miracle ang Diyos sa buhay mo.
sa buhay ko. Pero wala ka ngayon. Dahil meron kang ibang pinuntahan. Hindi mo nga kasi alam eh. Kung kaya ngayong araw na ito, lahat ng dumalo ay pinagbibigyan ko ng 10,000. At umugong. Ano kaya yung mga hindi umaten ngayon? Ano kaya masabi? Ha? Nakita niyo kapatid? Nakita niyo ang panghihinayang? Kasi hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoon sa araw na tayo po ay nananambahan. Kasi yun narito ang Panginoon, kasama natin ang Diyos. Amen. At meron po siyang ginagawa, definitely. At kaya naman tayo naririto dahil meron din tayong ine-expect from Him. Tama po ba? Hindi natin alam kung kailan siya kikilos eh. Pero paano nga yung pong time na pagkilos niya, it so happen na wala ka sa lugar na dapat supposedly naroon ka. Dahil meron kang ibang pinaprioritize. Meron kang ibang pinahalagan more than sa Kanya. Isipin mo, konting oras lang. Di ba na ipagpapalit natin ang Panginoon? Ito masakit. Ito kapatid. Ito na pag-usapan namin kagabi. Ito lang yung mag-asawang nasa harapan ko eh. Si Ninong Felix at saka si Ninang Jose. Ayan, ito pala si Oni at saka si Ana. Oni, kung si Ana mahal na mahal ka, sobrang pagmamahal. Lahat ng pwede niyang ibigay at gawin, ginagawa niya. Wala siyang hindi sinunod sa iyo. Okay? Kahit minsan nasasaktan siya, pero hindi niya ito tinitingnan dahil nga ang nananaig sa kanya ay pagmamahal. Okay? May hahanapin ka pa bang iba? Hahanap ka pa ba ng babaeng may dimple sa bato? Di na, no? Bakit? Bakit hindi ka nahahanap? Kasi nasa kanya na yung lahat ng bagay na hinahanap mo eh. Di ba? At ramdam mo yon kung paano ka minahal. Amen? O, tataas ako ng level. Si Ana hindi pa ho namatay para kay One. Para i-prove niya kung gaano niya kamahal yung tao. Pero ang Panginoon natin ay namatay para sa iyo eh. Bunga ng kanyang pagmamahal. Pero ba't nagagawa nating ipagpalit sa iba? Bakit humahanap pa tayo ng iba kung nasa kanya pa ng lahat yung kailangan mo? Amen po ba? Doon sasaktan ng Panginoon eh. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat meron po akong ginawang topic dyan. A jealous God. Siloso pala Diyos. Alam ko, pagka siloso ka, masama rin ang sobrang siloso. Tama? Pero ang Panginoon pala nagseselos. At tuwang-tuwa naman ako. Tuwang-tuwa ako, alam niyo bakit? Kapag ikaw pala pinagseselosan ng Diyos, matuwa ka. Bakit? Kasi mahal na mahal ka niya. Amen? Sa mag-asawa, pagka hindi ka nagseselo sa asawa mo, ay hindi mo mahal yung asawa mo. Parang ipinamimigay mo na. Kahit sino na kumuha dyan, okay lang, walang problema. Diba? Parang ganun ang message. Pero kung ikaw ay nasasaktan minsan, nagsasalita, dahil nagseselos ka sa mga pwedeng makakuha at makaagaw sa kanyang atensyon, pagmamahal yun. Huwag lang sobra. Amen. Bakit ko po ito na isingit lang ng konti? Yun po eh. Bakit po nagagawa nating minsan na ipagpalit pa ang Diyos sa iba? Samantalang na-prove na niya sa iyo kung gaano kanya kamahal. So matapos yung miracle, mga kapatid, sa loob ng silid, ano po na ang naging kasunod?
E de binuhos na, di ba? Huminto na po yung tulo ng langis. Wala na po kasing lalagyan. O ano na kasunod? Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis, bayaran mong yung mga utang, at ang matitira ay gamitin yung mag-ina. Now, tingnan niyo po yung babae. Kanina, kung medyo natandaan ninyo, yung babae lumapit dun sa lingkod ng Diyos eh. Di ba? At humingi ng tulong eh. Tama po. Nung lumapit siya, nung una, at ngayong natulungan siya, ano po ginawa niya? Ha? Bumalik eh. Tama po ba? Ha? Ito. Humingi. Ngayon na may himala ang Diyos, pumunta uli siya sa lingkod ng Diyos. Amen. Na si Elias. At isinalaysay ang nangyari. So ano matututunan natin sa babaeng ito? Nung wala siya, lumapit siya kay Elias. Nung magkaroon siya, bumalik uli siya kay Elias. Yan ang taong marunong tumanaw ng bumabalik doon sa taong nakatulong sa kanila. Amen. Hindi tulad ng iba, matapos mong tulungan, baliwala ka na. At parang wala ka man lang nagawang mabuti sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Marami ho kasi walang utang na loob. Matapos mong matulungan, nakakalimutan ang iyong itinulong. Parang wala lang. Pero itong babaeng ito, kapatid, tingnan mo. Lumapit siya para humingi ng tulong, pero nung siya'y natulungan, bumalik siya uli para sabihin na ganito na ang nangyari. So God's miracle, solve the crisis, sail the oil. Tama po? Pagbili mo yung langis. Nanatili po bang mahirap yung mag-ina? Hindi, no? So meaning, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Bilang pangako ng Panginoon sa mga lingkod niya, ano pangako ng Panginoon? Na kahit kailan ay hindi mamamalimos ang iyong mga anak. Sa simula, mag-i-struggle ka. Sa simula, parang mabigat. Kasi doon ka rin tinetest ng Panginoon kung hanggang saan. Kaya mo ba na manatili na nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng meron pong mga hardship, sa kabila ng meron po kayong mga trials and testing? Kaya mo pa ba na mag-cling sa pangako ng Panginoon? Yun ang tinitingnan sa atin ng Diyos. Pero after noon, na-overcome, eto na po. O ano po ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Okay? Yan po ang advantage na naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? At first, susubukan ka kung tapat ka sa Kanya. Sa kabila ng paghihirap at pagdurusa. Pero sa huli, hindi ka niya hayaang manatili sa ganong kondisyon. Basahin natin, sabay-sabay. Yan ang sinasabi ni Paul. Amen. Palakpakan natin si Lord. May tiisin ba? May tiisin? May tinitiis ang mga pagtitiis natin. May tiisin? Yes. Pero that is nothing compared sa bagay na gagawin sa iyo ng Panginoon. Amen po? Ay madalas naman sinasabi ko sa inyo para ma-appreciate nyo ang isang bagay. Kailangan meron muna kayong pinagdaanan. Alam nyo, para masabi nyo gumaan ang buhay nyo. Kasi may hirap kayong pinagdaanan. Yan ang sinasabi natin. The only way na ma-appreciate mo yung bagay na ito kasi meron kang kinukumparahan. Noon yun. Naranasan namin noon. Pero hindi na namin mararanasan yan ngayon. Amen? So ano yung una mga kapatid? Na-solve po yung crisis nila. Amen? O pangalawa, na-restore po yung dignity nila. Bakit? May mga utang eh. Nakakahiya. Sabi niya, bayaran mo yung mga utang. So hinango rin sila ng Diyos sa kahihiyang kalagayan.
Dahil po ano po yung sitwasyon? Kanina kinukuha na yung dalawa ng anak para gawing alipin. O yung ngayon nakabayad na. Hindi na ho mangyayari yun. Amen? Dahil nabayaran niya yung kanilang mga utang. Tama yung sinabi po sa Deuteronomy 28 verse 12. Ang sabi roon, hindi kayo mangungutang sa halip kayo ang papautang. Amen? Sipin mo yon, hindi kayo mangungutang sa halip kayo ang magpapautang. Sabi mo sa katabi mo, mamaya pautang. Mamaya pautang dyan. Para masubukan natin talagang totoo yan. Amen, mga kapatid? Ano pa, mga kapatid? Secure yung future po nila. Yung matira, sabi ron, yun ang gamitin yung mag-iina. Hindi naubos yung langis. Meron pang natira. Amen? Kapag Diyos ang naghimala, hindi lang po sapat. Kung hindi sobra-sobra po sa pangangailangan natin. Amen? Yun yung miracle. Yung pong miracle dun sa 2 isda at saka po sa 5 tinapay, ilan ang sumobra? 12 basket full of loaves and fish. Ano ibig ko sabihin? 15,000 pinakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at saka po 2 isda. Pero may sumobrang 12 basket. O ano pinakikita sa atin dito ng Diyos? Amen? Kapag ang Panginoon ay naghimala, sobra po dun sa inaasahan mo, na akala mo sapat lang ang Diyos kung magbigay. Hindi po. Overflowing. Amen? Hallelujah! Sabihin mo nga, may himala. Para ka si Nora Honor. May himala. Konklusyon, hindi nagbabago ang Diyos. Amen? Kung kaya niyang gumawa ng himala noon, kaya rin niyang gumawa ng himala ngayon. Pero ang tanong niya, anong meron ka? Kaya mo bang sumunod sa instruction? Mahalaga ang magkaisa muna tayo at magtulungan bago po mangyari yung himala na hinahanap po natin. Amen? Ito, basa huli. Basa. Kita nyo, hindi mo isipin sa isang boteng langis, doon po nagsimula yung nabago ang buhay ng pong pamilya. Kapatid, kung ginawa ito ng Diyos sa kanila para patunayan ng Panginoon na lingkod, tandaan nyo yung asawa niyang namatay ay lingkod ng Diyos, na buhay ng may takot hanggang sa mamatay, hindi po yun nakakalimutan ng Diyos. Hindi na-experience nung pong lingkod ng Diyos yung pong abundance na naranasan ng mag-ina kasi po namatay siya. Pero nangyari po iyon hindi dahil deserving yung mag-ina, kundi dahil may isang lingkod na nagsakripisyo at nagmahal at nagtiwala sa Diyos na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Amen? Sa nakasulat yan, Psalm 35:27, matanda na ako, 37, matanda na ako mula pagkabata. Sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong lingkod at tapat ang Diyos nagpabaya ni ang mga anak niya magiging hampas lupa. Pwedeng hindi mangyari yan sa kapanahunan mo, pero pangyayarihin niya ng Diyos sa mga anak mo, sa mga apo mo. Amen? At yun ay bunga ng ginawa mong paglilingkod sa Diyos na mabuti sa iyo. Amen? Tayo po lahat tumayo for the